Okay. Alam nyo, matindi po itong ating topic ngayon, no? Talagang nakakashock po itong ating vlog ngayon kasi po itong mga ex-Marines, okay? Ay nagpa-media na, nagpa-press con sila. Ito po ay patungkol po dito sa pag-deliver nila sa mali-maletang pera. Oh, ito yung picture, oh. Ipapakita ko sa inyo mamaya itong mga pictures na ebidensya na totoo po yung mga sinasabi ni Orly Guteza. Okay? Grabe po itong pangyayaring ito. While we are busy sa pagbabantay natin doon sa kaso ni FPRRD sa ICC, nagpa-press con itong mga ex-Marines natin. Hindi ko na alam kung ano ang bakit lumantad sila ngayon at bakit ngayon pa sila lumantad. Pero siguro sila ay nakokonsensya na siguro sila kay Orly Guteza, kaya heto ibalita natin, babasahin natin ito. Actually, nagpapamedia sila, nandoon sila, no? Talagang humarap sila sa camera, no? At ito'y nagtrending sa social media. Okay? Ito'y pinost nila ang mga ebidensya, ipinost nila ang kanilang sworn affidavit, if I'm correct. Okay? Ang nakalagay po dito, talagang masashock kayo dito sa balita na ito ngayon. Ito po'y pinost, no? Ni-repost ito ni Paulo Duterte Supporters Philippines na page. Okay? I don't know kung ano ang kinaugnayan nito kay Paulo Duterte. Is this a fan page siguro? Pero ito ang mga nakasaad sa loob ng joint sworn affidavit ng mga magigiting nating ex-Marines. Makikita dito ang mga congressman na tumanggap ng mga maleta na puno ng pera. Grabe. Itong babasahin ko sa inyo, ito yung nila. Ito yung accusations nila. Tayo po'y nasa-shock dito kasi dati na po itong issue na sinabi ni Orly Guteza. Marami ngang nagdi-discredit kay Orly Guteza na sinabi nila, yan si Orly Guteza, peke yan, gawa-gawa na witness yan. Si Orly Guteza. Ano yan, dinala yan ni Marcoleta. Witness yan na tinulungan ni Mike Defensor. Ganon yung mga sinasabi nila dati, di ba? Para i-discredit at para sabihin na hindi totoo itong si Orly Guteza. Pero nung pumutok po itong issue kahapon, ay nabangha po ang taong bayan dito. Ito po'y babasahin natin kasi hindi po ito basta-basta lamang na mga akusasyon. Kagaya nila mga akusasyon nila kay laban kay BP Sara na merong mga self-confessed bagman dito kay BP Sara. Hindi po ito kagaya ng mga ginagawa nila kay BP Sara. Ito po'y iba. Kasi meron po silang resibo, meron po silang ebidensya, meron po silang pictures na talagang merong pera sa loob ng mga maleta, meron po silang mga ipinakita na nagdi-deliver sila sa eroplano, sa helicopter, dito sa mga kawatan ng mga congressman na ito. Ito pa yung nakakalungkot pero bago ko ipapakita ito help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito. I-like, i-share para marami ang makaalam. At sa mga bago pa lang dito sa akin channel, subscribe na kayo para updated kayo dito Okay. Ito, unahin muna natin itong first page kasi iniisa-isa na nila itong ibinulgar sa social media. Ito. Lakihan natin para makita talaga, para hindi nyo sasabihin na ayan, sabay-sabay nating babasahin yan. Ayan. Pinagsamang sinumpaang salaysay. Kami, Bernard Ito yung mga pangalan ng
tumistigo na ha, mga ex-Marines. Kami, Belnard E. Tobe, Rosbert M. Waupan, Benny S. Bulontate, Johnny A. Buduan, Rodante P. Orbilio, Rainy Boy O. Julian, Christopher T. Esquivel, George O. Villalion Jr., Romel O. Bubares, Jill N. Navidad Jr., Anselmo Taberdo, Joely G. Cadiao, Romel C. Galapon, Cecilio S. Laruder Jr., Bernard A. Gumban, Crisani L. Dado, Fidel M. Corpus, and Walter M. Manalansan. Ito yung mga Marines ha, na hindi na nakapagpigil at sila po'y lumantad na nagdi-deliver sa korupsyon na ito. Lahat na sa tamang edad, dating mga enlisted personnel ito ng Philippine Marines Corps, AFP, maliban kay Romel C. Galapon na dating enlisted personnel ng Philippine Army at Riniboy O. Juliana, isa namang reservist sa Philippine Army at may postal address. Care of Attorney Levito D. Balingod. Ayan, yung address. Pagkatapos makapanumpa ayon sa batas ay malaya at kusang nagsaad ng mga sumusunod. Ayan. Unang bahagi, paunang pahayag. Okay, number 1. Dati kaming empleyado ni dating Congressman Elizalde Esco. Sila po ay empleyado ni Zaldico. Kasi ako in my own opinion, hindi ako naniniwala na gawa-gawa itong mga witnesses na ito. Kasi buhay ang nakasalalay dito. Naputol ang trabaho ng ilan sa amin noong December 31, 2025. Habang ang iba naman ay noong January 18, 2026. Verbal kaming sinabihan na tanggal na kami sa trabaho. Sa tingin ko, natanggal sila sa trabaho kasi sabit na si Zaldico, 'di ba? At that time. Nagtrabaho kami kay Zaldico at sa kanyang pamilya bilang personal assistant or security consultant. May mga naka-duty kay Zaldi Esco sa kanyang asawa na si Maylene Ricento Co at sa kanilang mga anak. So they serve as bodyguards itong mga Marines na ito kay Zaldico, no? Naging kasama aming trabaho ang mag-escort sa kanyang mga trusted executive assistants sa pagdi-deliver ng mga pera na sina John Paul Estrada, Mark Teksay, Joshua Cano, John Kirby Paharilaga, Rolando Supat, Attorney Samuel Buenviaje at Aris Gagob. Ako hindi na ako magtataka dito kasi mayaman si Zaldico. He can afford these Marines para mag-escort sa kanila, no? Ang bagsakan ng pera ay sa bahay ni Zaldico. Grabe. Sa Valle Verde. Tapos ito, binuking nila ito. Pagkatapos, inamin naman ito ni Zaldico sa kanyang statements, kung maalala natin, di ba? So wala nang lusot sila dito. Di ba? Grabing administrasyon na to. Kawawang Pilipinas. Pasig City, Valle Verde 6, Pasig City, kung saan doon ang accounting ng mga pera na galing sa iba't ibang mga tao katulad ni Congressman Erwin Gardiola. Yan ang nabanggit dito. Erwin Gardiola. Ito yung akusasyon nila bago dalhin namin sa Unit 56 CD, The Horizon Homes, Shangri-La, BGC, Taguig City. Ito mga mayayamang lugar na ito Hindi kayo basta-basta makapagtayo ng bahay dito kung hindi ka mayaman. Number 5 is, kadalasan ay nakikita namin habang binibilang ang pera bago isilid sa mga iba't ibang uri ng lalagyan, depende sa dami ng pera sa pinagpadala, ito ay isinisilid sa iba't ibang laki ng lagayan. Grabe, guys. 'Di ba? Kaya pala yung mga ibang congressman bumaliktad dahil grabing
grabing pera talagang ninakaw nila, no? Oh, ito. Ayan, ha? Oh. Letter A, maleta large. Ito, maleta large, letter A. 50 to 70 million pesos ang nakakasya. Grabe. Ang medium, 30 to 40 million pesos yung mga maliit na maleta. Ay yung medium size. Yung maliit na maleta, small, 15 to 25 million pesos. Grabe. Ganyan sila, ha? Oh, yan ang akusasyon nila. Nakaw na pera ng taong bayan. Letter B, meron ring paper bags na 5 to 10 million pesos. Alam nyo, sa sobrang nipis ng ating pera ngayon sa Pilipinas, kasya na paper bag na 5 to 10 million pesos. Oh. Letter C, expandable envelope. Oh, naglalaman ng 2 million pesos. Minsan, pag naubusan ng maleta ay nilalagay ang pera sa mga karton o sa mga storage boxes. Grabe, parang wala lang nila yung pera, no? Samantalang tayo naghihirap. Kami rin ang inutusan na bumili ng mga lagayan na ito. So, ibig sabihin, itong mga ex-marines na ito, sila na rin yung utusan kung saan bibili ng mga envelopes, paper bags, at mga maleta. No? Number 6, isang halimbawa ay ang paghatid namin sa bahay ng isang mambabatas na ipinapakita ng mga larawan sa ibaba. Ayan, oh. I think, ito ha, binibilang nito ang pera. Ayan, oh, may money counter dyan, oh, yung machine, yung hinahawakan. At limpak-limpak na tag 500 pesos at tag 1,000 pesos. Ayan, no? Naka-plastic pa yung iba. So, ito po ay dinideliver na nila. Binibilang na po ito ng bahay di umano ng mambabatas. Ayan. Oh. Number 1, binibilang ni John Paul Estrada ang pera sa bahay o opisina ni Zaldico. Ito pala yung opisina ni Zaldico, ha? Nagbibilang sila ng pera. Grabe! Ito pa. 29. Ito, may picture na talaga, ha? Nagbibilang. Number 2, kasama sa paghahanda ng pera sina May Ann de la Cruz, Kate Villarreal at Lorely Carpio. Wala silang lusot dito. I think itong mga minention, I'm not so sure, sila ang nagsabi nito, ay itong nasa picture. Diba? Ayan. Parang wala lang yung pera. Grabe. Kung ikaw nagtatrabaho dyan, kahit kukuha ka lang ng isang bundle, yaman ka na. Grabe, Itong mga pangalan na binanggit nila, no, sana mag-testify kayo kung totoo man ito. Okay? Kasi tayo lang po dito ay nagpapakita sa kanilang ebidensyang ipinakita. Ayan, may, ewan ko lang kung kaninong bahay ito. I think duda ako rito, kay Zaldico siguro to. Ayan, mali-maleta yan. Kung sa mga audience ko dito sa Don Mar TV, kung sasabihin ninyo na, siguro Don Mar, walang laman yung maleta na yan. Ano lang yan? Gawa-gawa na ebidensya. Mamaya, ipapakita ko sa inyo. May picture na talagang inopen nila ang maleta. May pera sa loob. Number 3. Ito So, itong number 3 na itong nakalakay dito, ano yan? Anong tawag dyan? Ito po yung yung picture na nag-describe sa sinabi dito. Anong nagsabi? Delivery ng pera sa bahay ni Representative Stella Kimbo. Grabe. Sila ang nagsasabi niyan, based on this evidence. Stella Kimbo. Kampihan mo na yung sarili mo. Mag-defend ka dito. Kaya pala. Sabi ng iba, kaya pala ang mamahalin yung mga bag ni Stella Kimbo. Totoo ba yan? Grabe, guys. Yan ang mga mambabatas natin. Tapos ginigipit nila si BP Sara sa 125 million.
Wow. Booking kayo dito ha. Ito pa. Basahin natin para ubos itong ebidensya na ito. Number 7. Ilan sa amin ay nagtatrabaho kay Zaldy Esco at sa kanyang pamilya sa tagal ng 1 taon hanggang 9 na taon. Meron pa ngang 9 years nang nagtatrabaho ha. Meron din sa amin na assign na mga driver, bodyguards ng ilang tao katulad ni Joey De Guzman, media coordinator. Sa tingin ko, lumantad na ito ngayon sila kasi wala na silang trabaho ni Zaldico. Tapos nakokonsensya na siguro sila sa malawakang korupsyon sa Pilipinas. Si Colonel William Guillermo Dominguez, Army retired. I think I may retired yung abbreviation na yan, no? P. Major Ermilo Dichoso Jr., P. Kapitan Alvin Nuged, si Active PMSG T, di tayo masyadong familiar sa mga abbreviation na yan, ha? O sa mga initials na yan. Johnny Calleja at si Honesto Bong S. Cruz ang gumagawa ng pang-araw-araw na duty detail namin. Kung sino ang naka-duty kay Zaldico Esco ay sila ang kadalasan na nauutusan ng mga escort sa mga executive assistants niya sa pagdi-deliver ng mga pera. Number 9. Halos araw-araw, ito ha, sworn affidavit po ito. Kopya po ito ng affidavit nila. Halos araw-araw ang pagdi-deliver ng pera sa iba't ibang mga tao. Kasi may bibigyan talaga ha. Dahil sa tagal ng aming paninilbihan at samahan bilang mga empleyado ay nakukwento din sa amin ang mga executive assistants ni Zaldico kung saan kanino at minsan ay kung magkano ang ihahatid na pera. Grabe. Yung abogado ni Zaldico, ha? Sana magkomentaryo kayo dito kung ito ba'y totoo at nabanggit ba ni Zaldico itong mga nabanggit dito na ebidensya o sworn affidavit. Ang mga gamit naming na mga sasakyan pag nagdi-deliver o nag-escort sa mga executive assistants ni Zaldico ay ang mga sumusunod. Ito, Toyota ito na yung mga mga sasakyan na ginamit nila. Armored pa ito yung iba, Toyota Super Grandia, ito yung mga plate number sa gilid ha, kayo nang tumingin. Toyota Super Grandia Elite, Lexus. Yan, Toyota, grabe. Ang daming may Innova pa, may Fortuner pa. Ayan ha, yan ang mga nakasulat diyan. Number 11. Yung mga sasakyan na nabanggit ko, yun po ang ginamit nila pag-deliver ng pera. 11. Nakasama kami bilang security escorts ng mga executive assistants at tagabuhat sa mga pera na dinala namin sa iba't ibang bahay o lugar tulad halimbawa ng mga sumusunod. Ayan. So, dito natin malalaman kung saan diniliver, kung kaninong bahay ito. Kasi sometimes, duda ako rito, itong mga ex-marines na ito, nagdi-deliver sila, siguro, tapos hindi nila alam kung sino ang dinilibera nila. Inutusan lang sila, i-deliver nyo dito sa bahay na ito, ganito, ganyan. Di ba? Saan ito dinili-deliver nila? Letter A, Units 8 and 9, Polo Club Townhouse sa Ford Sparks. Parang naaamoy ko na. Grabe. Number 42, McKinley Road, North Forbes Park. Number 14, Nara Street, South Forbes Park. Ayan, detalyado talaga. Number 30, Tamarin Street, South Forbes Park. Ayan, grabe. Ito, patuloy. Dami pa ito yan, may picture yan, mamaya. Letter E, number 41, Nara Street, South Forbes Park. Letter F, Green Hills, San Juan. Letter G, Midas Hotel. At letter H, office ni Zaldico sa House of Representatives. Grabe. Pati opisina ng House of Representatives. Ito ha, talagang
ito po ay ating susuriin ng mabuti, malalaman kung kaninong mga bahay yan, di ba? Oh. Kaya kayong mga gobyerno natin, ha? Oh. Trabahuin nyo na ito, di ba? Ah. May mga pagkakataon din na nauutusan kami na hintayin sa Valle Verde 6 ang i-deliver na male-maleta na pera galing sa iba't ibang nagre-remit kay Zaldico tulad ni Congressman Guardiola. Meron din linggo-linggo na pinapapick up na pera galing sa number 20 Banaba South Forbes Park na bahay ni Secretary Laurel Chu. Grabe. Pati pala itong Secretary Laurel Chu nabanggit dito. Okay? Alam nyo, itong mga Marines na ito, sila talaga ang gagamitin kasi marunong ito sa mga jaril-jaril eh. 'Di ba? Oh. Marunong sila. So, syempre kung merong mga trouble, makapag-defend sila while they are delivering the money. Meron din nag-deliver sa basement ng paradahan ng Shangri-La Hotel sa BGC tulad ni Bucor Chief Retired General Gregorio Katapang. Grabe! Katapang! Oh, sumagot ka nito, Katapang. Ipagtanggol mong sarili mo. Grabing ito pala kalawak ang korupsyon ng Pilipinas. Nakakalungkot. Sa mga susunod ay aming isasalaysay ang aming personal na nalalaman tungkol sa iba't ibang mga pagdi-deliver namin ng mali-malitang pera at tawag namin ay basura. Oh, 'di ba? Consistent. Yan ang sabi ni Orly Gutesa. Kumpirmasyon ng mga salaysay ni Elizalde Esco at sa MSGT Orly Gutesa. Ayan, oh. May picture, oh. Si Orly Gutesa yan, oh. Nasa, yun, tumatawa, oh. May bag sila. Oh, siguro, jaril yan, pang protection. Oh. Ayan. Kinukumpirma namin, number 14 na ito, ha. Kinukumpirma namin na totoo ang mga salaysay ni MSGT Orly Gutesa, retired, na kanyang binasa sa harapan ng Senate Blue Ribbon Committee na aming napanood sa telebisyon. Nakasama rin namin siya sa pagdideliver ng mali-malitang pera sa ilang mga opisyal ng gobyerno. Ang mga larawan sa ibaba ay nagpapatunay na kasama namin siya at nakasama rin siya sa pagdideliver ng pera. Ayan, no? Hindi na kayo makakalusot dyan, no? Larawan na kasama si Mr. Sergeant Orly Gutesa. Ayan. Ito pa, oh. Mali-mali. Ito. Si Orly Gutesa naman yan, siguro, di ba? Oh. Nagdi-deliver sa hotel yan, oh. Ginamit pa yung parang tulakan dyan sa oh. Maleta yan. Oh. Larawan ng mga maleta ng pera kasama si Mr. Sergeant Orly Gutesa. Ayan, oh. Yung arrow, oh. Ayan, nakatutok yung arrow sa kay Gutesa. Number 15. Napanood din namin ang mga naisiwalat ni Zaldico sa pamamagitan ng social media at pinapatotohanan namin ang kanyang mga sinasabi tungkol sa pagdideliver ng pera sa ilang mga matataas na opisyal ng gobyerno. Ang ICC operations, grabe. 'Di ba? Anong sabi ko sa inyo? Sa mga analysis ko dito sa vlog ko dito sa Donmar TV. 'Di ba sabi ko, nagdududa ako at meron akong mga source na nagsasabi sa akin na ang ICC ay binayaran ng administrasyon para gipitin ang mga Duterte at nandoon na nga si Duterte sa dahig ngayon nakakulong. So yun pala ay binayaran di umano. Ito ang sabi ng mga ex-Marines. Okay? Ang ICC operations, unang pagdating December 2023. Ako, Belnard Tube, kasama sina Mark Teksay at John Paul Estrada, ay nagpalit kami ng 2 maleta
ng tig 56 million pesos ang laman na sa dollars sa isang building sa Valero Street, Salcedo Village, Makati City, ilang buwan bago ang December 2023. Nasabi ko na 56 million pesos ang laman ng bawat maleta dahil may nakasulat sa maleta na 56M at naikwento rin ni na Mark at Paul na namili sila ng dollars dahil patuloy namili sila ng dollars dahil pinaghahandaan ang mga darating na foreigners at si former Senator Sonny Trillanes ang in charge sa kanila. So meaning to say, ang nag-in-charge dito sa mga taga-ICC, sabi nila, si Trillanes di umano. Okay? At sila po'y bumili ng dollars kasi yan po ang ibibigay nila na pera sa mga taga-ICC. Sila ang nagbanggit dito Pagdating ng December 2023, ay kami, Rosbert Waupan, Romel C. Galapon, Cecilio Laruder, Bernard Tube at iba pa naming mga kasama ay nautusan na sunduin ang mga tinatawag ni na Mark and Paul na foreigners. Foreigners kasi ay taga-ICC. Sa airport ibinigay ni Sonny Trillanes sa akin, Bernard Tube. Sa akin na si Bernard Tube. Ang contact numbers ng mga darating na foreigners. Unang dumating ay 2 lalaki na ang mga pangalan ay Glenn Cala at William Rosato. Sa sumunod na gabi ay 4 na babae naman ang dumating na isa sa kanila ay si Chantal Daniels. Sino ba si Chantal Daniels? Mamaya makikita yan dito. Ilan sa mga ginamit ng mga foreigners na sasakyan ni Zaldico ay pinapakita sa larawan sa ibaba. Ayan yan ang ginamit na sasakyan. Ayan totoo ba yan? Kasi ayan GMC. Ito malakas itong ebidensya na ito Number 19. Tumuloy ang mga taga-ICC sa Citadines, Makati at nag-stay sila doon ng mga 2 linggo. Na-assign ang ilan sa amin na mag-provide ng security sa mga foreigners habang sila ay nandito sa Pilipinas. Number 20. Ang kanilang accommodation sa Citadines, Makati ay sinagot ni Zaldico dahil si Mark Teksay ang nagbayad. So, libre ang mga taga-ICC Sarap ng buhay nila. Naglibot ang mga foreigners sa iba't ibang lugar sa Manila at Quezon City gamit ang mga sasakyan ni Zaldico. At sa aming narinig na usapan nila ay pinupuntahan nila ang mga lugar na kung saan di umano nangyari ang mga AG case na konektado sa war on drugs ng dating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Talagang planado nilang pabagsakin si Duterte, di ba? Kasi hindi nila kaya ang mga Duterte kasi matatapos na ang kanilang pagkokorap So kailangan they have to shut down Duterte and VP Sara para tuloy-tuloy ang saya nila sa pagkawat ng pera. Wow! Pagkatapos nilang umikot ng ilang araw sa Manila at Quezon City, ay nag-meeting ang mga foreigners. Kasama sina Sonny Trillanes sa Dusit Tani Hotel sa Makati City, nag-meeting din ang mga foreigners sa Unit 9 Manila Polo Club. Yan ang nila sa affidavit Di po tayong nagsabi niyan, sila. Tapos heto pa. Ayan, ang dami ng mga pictures.
townhouse sa Forbes Park at kausap nila sina former Speaker Martin Romualdez Zaldico at Sonny Trillanes. Wow! Trillanes, ipagtanggol mo ang sarili mo dito, ha? Kasi may inilabas na si Trillanes, magkakaso rin siya dito sa mga ano raw, sa mga Marines na ito. Kasi lagot si Trillanes dito, kapag totoo itong mga affidavit na nabanggit dito, kulong rin si Trillanes dito. Kulong rin si Martin Romualdez dito. Kulong sila dito. Buti na lang si Zaldico, umami na. Yan ang sabi nila. 23. Aming nakumpirma na ang mga foreigners pala na binabanggit nila ay mga taga-International Criminal Court o ICC. Kaya pala na kung dito na kumako-connect, no, na si Trillanes ang unang nagbanggit na nandito na raw yung mga taga-ICC. 'Di ba? Naalala nyo 'yon, 'di ba? Na nabanggit ni Trillanes, merong mga pumalag na mga government, mga secretaries at mga government na di umano pumalag raw. Parang sinabihan nila, hindi totoo yan. Sinabi ni Trillanes, parang ganun, ganyan. Diba? Si Trillanes ang unang na-expose na nandito na raw yung mga taga-ICC. Kaya ko nako-connect na ito aming nakumpirma, ito na pala, Criminal Court ICC, dahil nakita namin aming nakumpirma na ang mga foreigners pala na nabanggit nila ay mga taga-International Criminal Court o ICC. Dahil nakita namin si Chantal sa news na kabahagi siya ng ICC. Ang larawan sa ibaba ay nagpapakita na siya ay taga-ICC at ibang larawan ay ang iba niyang mga kasama. Tingnan nyo, yung arrow. Yan pala si Chantal Daniels, ICC team leader. Ayan ano natin ayan, lakihan natin. Ayan Chantal Daniels, ICC team leader. Ayan itong in-screenshot nila sa balita ng ANC Digital. Yan si Chantal, ito naman si Chantal Daniels, ICC team leader. Nasa Pilipinas. Sila ang nagpicture nito. Picture of Chantal taken in Makati City. Ayan. Anong lugar niyan? Yung mga taga Makati diyan, alam nyo kung saang lugar ito? Yan, taga ICC yan, wow! Kaya pala pumupunta sila dito kasi may mga natatanggap na dollars. Ito pa. Chantal with 2 female ICC investigators. Ayan, ito. Ayan. Yan si Chantal nasa gilid at dalawang mga foreigners. At ito pa, ano ito? The 2 male members of Chantal's team. The 2 male members. Ayan talaga, pinakita dito. Wala silang lusot dito. They have to defend this one. I-defend nyo mga sarili ninyo dito kasi mabigat na akusasyon ito. Magkakasunod na mga pagdating ng mga taga-ICC noong 2024 at 2025. Ayan. May alam sila dito itong mga ex-Marines na ito kasi sila yung ginamit ng mga escorts. 24. Kami ay naghalinhinan sa pagsundo at paghatid sa airport sa mga ICC personalities noong 2024 at 2025. Diba? Alam nyo na ngayon, bakit biased ang ICC sa mga desisyon nila? Sa interim release pa lang ni Tatay Digong, biased na sila. Diba? Kaya pala si Tatay Digong, sa tingin niya, wala nang pag-asa. Ayan, booking din ang ICC dito. Sana marinig ito ng mga leaders ng buong mundo. Donald Trump, sana makita mo itong balita na ito. Yung mga Prime Minister ng China, sana makita nyo ito. Ganito po ang ginawa ng kaibigan ninyong si Duterte. Minaobra nila.
Oh. Oh, di umano ha. Yan ang sabi nila. Oh, tayo lang man po ay nagbabasa dito. At tayo sa ating own belief and analysis, tayo po'y naniniwala. Oh. Kami ay naghalinhinan sa mga pagsundo sa paghatid. Ayan. Okay, tapos na. Ayan. May 10 pa ha, may 10 pa. Oh, may 20. Binigay ni Sonny Trillanes kay Berlinda Tube ang contact numbers ng mga taga-ICC na aming susunduin sa airport. O, si Trillanes pa ang nagbigay. Tumuloy at nanatili sila sa iba't ibang hotels o condominium sa pagbalik-balik nila sa Pilipinas noong 2024, 2025 tulad ng Raffles Makati, Somerset Hotel, Seda Makati, New World Makati at Diamond Makati. Grabe ito. Paano kaya nila na malulusutan ito, no? Parang obvious na ito, mga ebidensya na ito. Ginamit nila ang condominium units ni Zaldico sa Raffles Makati habang ang kanilang hotel accommodations sa iba't ibang hotels ay si Mark Teksay o si Ronald Diso na tao ni Sonny Trillanes at nagbayad. 27. Ang ICC Group ay palaging pumupunta sa Midas Hotel sa Pasay City, Holiday Inn Glorieta at Holiday Inn Makati 2025, kung saan doon nila kinakausap o ini-interview ang mga tao na pinapakontak sa akin, Bernard Tube, ni Sonny Trillanes, katulad ni na Police Brigadier General Jerry Protasio, Police Colonel Santiago Jordan, Mayor Jed Mabilog, Kerwin Espinosa, Father Flavi Villanueva. Father ha, Father. Ipagtanggol, kasama na ang pangalan mo dito, Father. Kaya pala active na active ka, Father. Kaya ba active na active ka? Sagutin mo ito, Father. Sabihin mong gawa-gawa lang ito, ha? Police Colonel Santi Mendoza, Police Colonel Jeffrey Latayada at Police Colonel Angel Garciliano. Pumunta rin sila sa bahay kalinga ni Father Flavi Villanueva para makausap ang mga pamilya ng mga biktima di umano ng EJK at National Bilibid Prison sa Muntinlupa para kausapin ang mga di umano ay pumatay at Kian de los Santos na dumating sa mga pulis. Ayan. Ayan yung ebidensya, ha? Isa sa mga interview sa Kian de los Santos killings na nasa National Bilibid Prison. Ayan. Dami pa dyan, no? To make the long story short, no? Ito po yung mga, number 28, si Chantal Daniels at William Rosato ay nagkaroon din ng meeting sa isang bahay sa Bel Air, Makati na sa pagkakaalam namin ay bahay na dating DOJ Secretary Boying Rimulya. Nabanggit ang pangalan. Nabanggit ang pangalan ni Boying Rimulya kasama sa meeting sina Sonny Trillanes, Police General Nick Torre, at dating DOJ Secretary Boying Rimulya. Napag-alaman namin na bahay iyon ni dating Secretary Rimulya dahil instruction sa amin na pagpasok sa gate ng Bel Air ay sasabihin namin na sa bahay ni Secretary Boying Rimulya ang aming pupuntahan. Grabe, guys. Ito na siguro yung, ako lang, analysis ko lang ito, baka ito na yung meeting nila na uhulihin na nila si Duterte. Grabe. Noong pagbalik-balik ng ating mga ICC personnels dito, ayan ha, marami pa yan ha. Marami pa yan. Foreigner daily duty details, ayan Ayan, ayan. Dami pa niyan, Foreigner daily duty, i-post nyo na lang yung video at basahin ninyo ha. Dito, minsan na pag-alis ng mga taga-ICC ay pinakiusapan pa ako.
which is si Bernal Tube ang nagsabi na ipa-ship ang kanilang ibang gamit dahil hindi na daw magkasya ang kanilang mga maleta. Grabe. Bayad pala ito sa ICC siguro, no? Nasa ibaba ang mga larawan sa mga resibo ng DHL sa pagdala ng mga ilang gamit nila. Ayan, may resibo sila ha. Sa mga maleta na ipapadala. Ayan grabe. Shipment receipt. Ito pala Ito yung mga shipment na mga resibo May sila ha, may ebidensya sila. So malakas po itong ebidensyang ipinapakita ng mga Marines na ito. Hindi po ito biro ha. Hindi po ito biro. Talagang malakas po ito. Resibo po ito ng mga shipment ng maleta kasi hindi na kasya nilang dalhin ng mga taga-ICC. Bilang bayad di umano ito. Grabe. Noong kami ay nag-escort sa mga taga-ICC, napansin namin ang mga sumusunod. Walang ibang ini-interview ang mga taga-ICC kundi ang mga taong pinapakontak lamang ni Sonny Trillanes, Bernard Tube at pumunta lahat sa Midas Hotel. Yung iba na in-interview nila ay pinuntahan sa National Bilibid Prison sa Muntinlupa at sa bahay ng kalinga ni Father Flavie Villanueva. Kasabwat talaga itong pari na ito. Dito sa dito sa binanggit palaging nakakausap nila si Trillanes. Nagkaroon din ng dalawang pagpupulong nila sa kasama dating Speaker Martin Romualdez Zaldico at nagkaroon ng yan. Ang dami pa ito, guys ha, dami pa ito. Ayan daming mga nakakagimbal na mga istorya. Ayan, yung mga picture na ihahatid na sa eroplano Sa buong panahon sa aming pagtatrabaho ay Zaldico ay nakuhanan namin ang litrato o video ang ilan sa aming mga pag-escort sa mga pera na pinadeliver niya sa ilang mga opisyal ng gobyerno katulad ng mga nauna na naming naisalaysay. Marami din siyang pinadalhan ng maraming pera na mga taga-media. Ang ilan sa mga litrato na ito ay mga sumusunod. Ala, may media. Pati pala media, binayaran. Ito. Panoorin natin. Ayan, maleta yan, Kanino kayang helicopter yan? Kaninong helicopter yan? RPC-8111. Ayan, Ayan pa, mga maleta. Ayan, sos, grabe. Maleta, pictures yan, ebidensya yan. May picture yan, ipapakita ko sa inyo. Inano pa nga nila yan helicopter sos, October 6, 2022. Nagdi-deliver ng mga maleta, sos, grabe. Yan, sa helicopter na para safe, Ayan, yung mga taong nandito sa picture, ipaliwanag niyo yung sarili niyo dyan. Ayan, maleta pa rin. Sige. Ayan, maleta. Mga active na pulis na aming nakatrabaho ay nagnakaw ng pera galing sa mga maleta. Grabe. 51. May mga kasamahan kami sa trabaho na nasa active service sa Philippine National Police na palaging sumasama rin sa pagdi-deliver. Ayan, yung mga pangalan, Uli kayo dito. Sige. Ayan, tingnan nyo, pinicturan yung maleta, Ayan yung pera, Pera naman siguro yan, May mga nakinabang sa kanila sa pamamagitan ng pagsira sa mga kandado ng maleta at dumukot ng ilang bundles ng pera at pagkatapos ay pinapalitan ang mga nasirang kandado. Halimbawa ng kanilang gawain ay ipinapakita sa mga sumusunod na larawan. Ayan na. Sos, grabe. Kumuha pala ng pera.
mga pananakot at panunuhol. Isa sa aming dating nakakataas sa trabaho kay Zaldico ay sinabihan ang isa sa aming kasamahan na pagsabihan kami na hindi namin dapat ibahagi kanino man ang aming nalalaman tungkol sa pagdideliver ng pera dahil pwede kaming gantihan ng mga kinaukulan at kung kami ay makipag-cooperate sa kanya ay kailangan kaming gumawa ng isang affidavit na pasinungalingan ang mga sinasabi ni Orly Guteza. Bilang kapalit ay bibigyan kami ng pabuya. Kami ay tumanggi. Grabe. 'Di ba? Nung pumutok yung issue patungkol kay Orly Guteza, sila pala ay sinabihan na i-discredit itong si Guteza, pero hindi sila, tumanggi sila. Dahil sa aming pagtatanggi ay may mga pananakot at pagbabanta. Di syempre. Ito na 'yon, no? Notary Public, ayan. Sinumpaang Salaysay, Republic ng Pilipinas, lungsod sa Makati. Ito na ba yun ang isang affidavit na ibinagi sa amin ng mga dati naming kasamahan. Ayan. Ito yung sasabihin siguro nila, no? Para i-discredit si sa ngayon ay wala muna kaming masasabi pa. Ayan. Ayan, yun ang mga pangalan nila. Nilagdaan naming pinagsamang sinumpaang salaysay na ito ay ngayon ika-23 ng Pebrero, which is last day ito, no? Las Piñas City, Metro Manila. Iyon sila, yung mga police na nag-whistleblow. Ayan, sila yung mga witness, okay? Na nabanggit natin kanina. Okay? Republic of the Philippines, Metro Manila, Taguig City. Subscribe and sworn before me. Ayan. Ito, copy lang ito. May original ito na pinirmahan nila. Kasi ito po ay pinost ng social media para malaman ng taong bayan. Okay? Hindi ko lang alam kung itong balita na ito, kinagat ba ito ng mainstream media, ng GMA o ABS-CBN, hindi ko lang alam. Pero yung mga ipinakpakita ko sa inyo ngayon ay kinuha lang natin doon sa social media, yung page na yon. Na ito po yung affidavit nila, binasa lang po natin. Kasi kung lahat ng ito ay totoo ito, kasi may convincing talaga kasi may pictures 'Di ba? Pero sana naman ito lang yung comment ko. Sana naman ay meron rin kayong pictures na talaga nandyan si Zaldico, nandyan si Trillanes. Kasi ang nakita lang doon is yung mga ICC Yun ang mabigat na na ebidensya Okay? So kayong mga audience ko dito sa Donmar TV, anong masasabi nyo dito? Mag-comment, mag-react, at babasahin natin ang inyong analysis, opinion sa nalalaman ninyo at napanood ninyo. At babasahin natin yan sa comment section. Okay? Paki-like, paki-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. At mag-subscribe na kayo sa Donmar TV para lagi kayong updated sa ating mga balita. Okay? See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. And God save the Philippines. Bye-bye.